panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali. Kasi hindi pwedeng merong blanco. You cannot have a legislation that has blanks. Correct. And the basis is the Bicameral Conference Committee report. In my 15 years in Congress, wala akong na-encounter pa na blank items. So yun ang tinatanong. So please do not deflect the issue. We are not spreading false information here. Bago tayo dumako dyan sa mga kabalbalan na yan, itong si dating Senator Ping Lacson, pasadaan muna natin na mabilisan kung sino ba yung mga matatalinong congressman at senador na pumirma dyan sa kulang-kulang na BICAM report na yan. Ito talagang si Senator Ping, masyado ho siyang hipokrito, no? Grabe ho yung mama na yan. Kung makapagsalita sa mga interview niya sa media, akala mo talagang totoo mga sinasabi. Ang tanong dito, bakit hindi mo matawag na corrupt ang 2025 national budget? Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, join button nandiyan lang ho sa baba. Marami yung nagpapalutang ng pinapainit na naman ho nila yung isa pinang impeachment dito kay VP Sara. Ano ho muna tayo, mabilis ang survey lang ho tayo dyan sa comment section. Ha? Ngayong nabulalas na sa ating mga kababayan, yung skandalo na yan para sa 2025 budget. Sa tingin nyo ho, kayo ang mag-comment dyan sa baba. Sino ho ang dapat na ma-impeach sa dalawa na to? Si Marcos Jr. o itong si Vice President Sara Duterte? Tandaan nyo ho mga kababayan, kailangan ho natin magpakita ng pwersa. Dahil sa January 31, magsasagawa ho ng rally ang mga aso ni Tambaluslos na pangungunahan ni Antonio Trililing Trillanes. Kaya kailangan ho natin pakita ang ating pwersa kahit na dito sa YouTube o kahit na sa social media pages. Ito na ho mga kababayan, rumekta ho tayo dito sa mga kasabwat dyan sa Vice Cam na yan. Sino-sino ba yung mga kasabwat dyan sa Vice Cam na yan? Unahin muna natin, siyempre, ang Finance Committee Chairman dyan sa Senado. Walang iba kung hindi yang si Grace po. Palakpakan! Di ba? Isa ho yan. Dito makikita ho natin lahat dito kung sino yung mga walang yang pumirma. Committee on Appropriation, katumbas ng Finance Committee dyan sa Senado. Walang iba kundi yang si Elizalde ang isa sa mga tinutukoy ni VP Sara na may control sa budget ng sambayan ng Pilipino, Tambaluslos at etong si Elizalde ngayon alam ko na. Senator Cynthia, kaya pala pinagtatanggol mo yung budget kasi pumirma ka. Walang iya ka, madam. Kung makapagsalita ka sa mga hearing, akala mo talaga napakasagrado mo. Kahit pala kulang-kulang ang report, pipirmahan mo. Good luck na lang sa anak mo. Sigurado ho natin, yan si Camille Villar. Tapos, hindi mananalo ho yan mga kababayan. Siyempre, ang katumbas nitong si Cynthia Villar, walang iba kundi itong babaeng takbuhin na to. Itong si Stella Kimbo. Ito si Senator Bato de la Rosa, di pipirma yan. Siyempre, palakpakan natin yan Hindi naman mapupunta sa listahan natin yan, di ba? Kung basta-basta mapapasunod nitong si Tambaluslos. Siyempre, ano pa bang aasahan natin dito kay Gonzales? Siyempre, pipirma yan. Kapirahan yan Di ba? Kapirahan ho yan. Tandaan nyo ho itong mga pagmumukha na to. Kung kayo constituent ng alinman sa mga congressman na to, huwag nyo na ho silang iboto. At kung yung iba naman dito na tumatakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election, alam nyo na ho ang gagawin. I-share nyo ang video na to para hindi iboto yang si Gatchalian. Sino pa bang re-electionist dito sa mga walang yang to? Yan, si Gatchalian. Tapos lahat ng congressman, re-electionist ulat, lahat ng mga yan. Tapos itong si JJ Suarez, siyempre, kapirahan ng pinag-uusapan dyan. Alangan naman di pumirma yang si JJ Suarez, di ba? Kita nyo naman kung paano dilaan yang si Suarez, yung tumbong ni Tamba. Siyempre, kung usapan dyan, kapirahan, mabilis pa sa alas 4 ang pirma ng yung tao na yan. Ito mga kababayan, tapos sinundan ho siya itong si Wing Gatchalian. Wala daw siya nakita. Nung pinipirmahan niya, nakapikit siya. Yan. Wing Gatchalian, wag nyo na hong iboto yan, walang kwenta yan. Itong si Dilipe, Manix Dilipe, senior majority, deputy majority leader. Yan, si Dilipe, si Manix Dilipe. Tama ba?
Tapos sinundan ho siya nitong si ano, ano to? Jose Aquino II. Oh, yan oh, wala rin kwenta to kung sino man itong congressman na to. Hindi ko kilala pero pumirma siya, ibig sabihin kaibigan siya ni Tamba. O tapos akyat ho tayo dito sa bandang taas. Ito, ay, naku, hindi nakita yung isang walang hiya doon. Teka lang ho mga kababayan ha. Kailangan ho nating ipakita yun. Ayun! Ayun naman pala. Ayun ho mga kababayan. Nakikita nyo ho ba to? Ito si Bungalon. Oh, yan. Isa ho yan sa mga aso naman netong si Elizalde. Yan ho siya. Yan dalawang yan. Mag-ama yan. Hindi ko alam. Baka itong si Saldico, bataan niya yan, di ba? Kita nyo naman sa mga pilantik nitong si Saldico, di ba? Bataan niya ho yan. Tapos itong si itong si Villanueva, pumirma ka pala, brad eh. Ha? Senator Villanueva, pumirma ho pala kayo. Kaya naman pala anong tawag dito? Todo depensa kayo kasi pumirma kayo. Yun naman pala. Ito naman si Senator, kala ko pa naman, teka lang, nawala ako eh. Ayan. Yan. 38 na ho, magpo-40 na tayo. Malapit na yan mga kababayan. Tapos syempre, ano bang aasahan nyo dito kay Romeo Acop, di ba? Yan si Zubiri, tahimik ho lahat yung mga yan ngayong mga panahon na to. Itong The Bad One. Itong si JB. Tapos sinundan ho siya ito, tahimik ho talaga yan, literal na tahimik lang yan si Matt Villar. Wala nang, mula nung bumaba si Tatay Digong, naging inutil na rin ho itong mama na to. Ano bang inaatupag ngayon nito? Negosyo ng pamilya nila? Nako, itong mga Villar ho na to, naglabasan ng tunay na kulay nila, no? Mga politiko kayo, pero pagka apektado na ang sambayan ng Pilipino sa mga desisyon na gagawin nyo, nako, mag-isip-isip naman ho kayo. Tapos, sino to? Ang pangalan nito? Hindi ho natin maano yan. Liit ng Teka lang ho I-zoom ko dito sa mismong picture para makita ho natin ang pangalan nitong mga walang yang congressman na to. Ito. Itong si Libanan, Marcelino Libanan. Mukha pa lang ho mga kababayan, di ba? Mukha pa lang, wala na hong hiya eh. Talagang pipirma ho yan. Sino pa? Nako, Senator Francis Tolentino, yan na nga ba sinasabi natin? Nakita ko yung mga tauhan mo kahapon Lakas ng kain nila doon sa isang restaurant sa Pampanga. Talagang lamon na lamon eh. Kanino ho kaya galing yung perang pinambayad ng mga tauhan nitong si Tolentino doon sa restaurant na yun? Mamahalin ho yung mga kababayan. Nakita ho natin, lalaks lumamon eh. Kanino kaya galing? Galing kay Tolentino. Kanino ho kaya galing ni Tolentino? Ito si Jinggoy. Ito si Jinggoy Estrada. At itong sa baba naman, walang iba kung hindi itong si Francis Chis Escudero. Yan, si Boy Kilay. Kilalanin nyo, sana ngayong mga panahon na to, pag nakita nyo yung mga pagmumukha na to, yan ho ang mukha ng korupsyon ngayon sa ating bansa. Mukha ng kawalangyaan. Yan ho ang mga mukha ng kawalangyaan ngayon sa ating bansa. Pasensyahan na lang ho tayo dito sa mga bihira kung birahin nating mga senador dito at yung mga congressman na din naman natin kilala. Pumirma kayo eh. Mga tanga pala kayo. Dapat wag kayong pumirma kung di nyo alam na falsifikado pala yung budget na yan. Eto na mga kababayan. Rekta ho tayo dito sa mga pautot. Netong si Lacson, every time na magpa-interview itong mama na to, lagi ho siyang may pautot. Susupalpalin ho netong si Kong Ungab, lahat ng kabalbalan netong si Lacson dito sa video na to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Yan itong si Ma'am Ali Soto, Dati pinapanood natin to sa DGWB, ngayon wala na siya doon eh. Silang dalawa ni Sir Mike Enriquez, Tuloy, game. Lokasyon kung magkano? Yun ang unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Kung ganun, anong tawag dyan sa budget natin sa 2025? One word, paki-describe, please. Hindi nangyayari ito na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa of course, pwede mangyari yun, Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung
yung report, yung Item. committee report, Oo. para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali. Kasi hindi pwede merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nang malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami. May nalalaman ka pang pa-deja vu. Di mo nga mabanatan yung budget. Oo, pinupuna mo yung technicalities, yung mga proseso, pero hindi mo masabihan na corrupt, na merong kasalanan ni ganito. Meron talaga dapat sisihin dito mga kababayan. Kasi kung walang mapuputukan dito, uulit-ulitin lang ho yan mga kababayan. Kaya kung itong mga nagsasalita na to, malamya, walang matigas na tayo dito sa issue na to. Ay naku, huwag ko kayong umasa sa mga pambobola niya, kagaya nitong si Lacson. Iboboto niyo ho ba yung mama na yan? Huwag na lang. Kung yan lang buboto niyo, huwag na ho kayong lumabas sa Mayo. Wala namang gagawing matino yung si Lacson. Yun na sigurado natin. Kung iboboto niyo yan, si Atty. Vic Rodriguez na lang. Di ba? O kaya si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Kibuloy versus Lacson. I-comment nyo sa baba kung sino susuportahan nyo. Kung sinusuportahan nyo pa itong mama na to, ibig sabihin, madali pa rin ho kayong budulin. Ganun lang ho kadali yun. Yung mga yan, mga politiko na yan, kagaya ni Lacson, nako, tumanda na lang ho, ha? Nagkamal na lang ho ng kung ano-anong mga yan, pero hanggang ngayon, anong gumanda? Buhay ho nila. Buhay natin gumanda? Hindi. Iboboto nyo pa. Nasa sa inyo ho yun. Kasi kahit sabihin naman ho natin na, wag niyong iboto yan ha, yung iba dyan, di iimik. Hindi iimik dyan. Iiralin pa rin nila yung pagiging suwail nila kay Tatay Digong. Ganyan, yung iba dyan. Basta sama ko na to, isa lang naman si Lacson, sama. Bahala ho kayo. Maririnig nyo na magbibida-bida yan sa Senado, wala namang mangyayari. Matatapos na yung Senate building nila pag kaya naupo. Kasi isa ho yun sa tinik na sa lalamunan niya. Gusto ho niya sa pagsisenador niya, pag-akit niya na yan sa Senado, mawala na yung tinik niya sa lalamunan na yung kanyang proyekto, hindi natapos. Alam nyo na ho ang pakay niya ngayon. Kung alam nyo na yung pakay niya, boboto nyo pa. Yan si Atty. Jimmy Bondoc. Nasa sa inyo ho. Politika yan Pasensya na lang sa Lacson ha. Pero, kung ayusin nyo lang yung mga atake nyo sa mga issue na to, kung wala kayong kompromiso, kagaya ng mga senador namin, suportahan namin kayo Kaso ngayon pa lang, dyan pa lang sa budget, nakita na namin na meron ho kayong problema. Puro proseso, puro kesyo ganito, dapat ganyan ginawa nila, dapat ganito. Nangyari na. So ano gagawin natin? Si Kong Unga ba sabi? Kailangan nilang magpaliwanag para hindi na maulit. Kayo, ano sabi nyo? Kinikwentuhan nyo lang kami. Sa yung house, sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon, napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinag namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingo Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority block. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Hunasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya,
kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yun. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Nasusing tinignan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So, yun ang pinakamalaki. Bale ano to? Ano ho ito? Nag-aano ho siya dito, nagpapabida siya na kesyo nung panahon namin, meron kami nakitang singitan, nakipag-ugnayan kami, nag-usap-usap kami, pinigilan namin yan, di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan namin, magaling na kayo noon, bida na kayo noon, kayo na mahusay, di ba? Ang tanong ngayon, ito pinag-uusapan natin, ngayong panahon na to, anong dapat natin gawin? Describe mo yung 2025 budget sa amin, kung anong klaseng budget yan. In one word. Hindi yung daming tse-tse-bureche. Dapat sabi mo, meron ho bang dapat managot? Kasi nangyari na ang nangyari. Oo, magaling na kayo. Nung 18th Congress o nung 17th Congress, magaling na kayo. Kayo na. Ang tanong ngayong Kongreso na to, anong gagawin natin? Balikan na lang natin yung, buti pa yung sila Lacson, ang gagaling. Pinigilan nila yung mga insertion nung panahon ni Digong. Ganon. Nako, alam nyo din kasi na hindi lulusot yon kay Tatay Digong. Yun ang bottom line doon. Laking dito, message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, Hindi pa daw humaliwanag. UNTV pinagbangga na nandyan magkaparehas. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Naku naman, Senator Ping, yan ang mali. Diyan kayo babalagbagin nitong si Congressman Ungab mamaya. Huwag niyo sasabihin hindi maliwanag. Mali naman ho yun. Ano naman yun? Foul naman ho yun sa amin. Nasabihin nyo na hindi maliwanag yung mga issue ngayong mga panahon na to. Anong assuming? Yun talaga mga dokumento. Meron dyan sa Senado. Senator Amy Marcos, kasama mo dati. Sino pa? Yan si Kong Ungab. Yan si Manuel. Pinagbangga-bangga nila mga dokumento. May kulang ha. Kaya huwag tayo mag-assume. Meron talagang kulang. sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, nung pinrint yung enrolled bill, ang dapat bagsakan ng sisi rito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na... Pagka mga ganyan yung banat, pinapalakpakan natin. Kailangan sisihin ang House dyan. Ganyan, Tuloy mo, papunta na ho tayo doon sa ating hinihintay na part. Sino kailangan sisihin? Sabihin mo pangalan, banggitin mo, sir. Kasi hindi naman mapiprint yan pagka hindi binigyan ng go signal. Nino. Yan. na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Irrigation. Office of the Secretary. May mga gano'n, Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll ng sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM.
o kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwedeng mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. And madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. I Kung think, parehong-pareho yun at may blanco rin sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enrolled bill, filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang, ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. So, Senator Ping, itong tanong Eto na, dito na tayo sa sa pinakaabangan at pinakahihintay ng lahat, no? Itong si Congressman Ungab. Pakinggan ho natin to. Banatan mo na kung Ungab. So that report naman, Yo. ibabalik yun sa plenary. Yung plenary naman, mag-ratify. So kung ano yung napirmahan na Bicameral Conference Committee, ratified by the plenary. So hindi mo na pwedeng baguhin yun kasi ratified by the plenary. Yung ratified version ng plenary ng Bicam report, yun yung maging basis ng tinatawag na enrolled bill. Okay. Kasi yung enrolled bill naman yun, yung pag napirmahan na ng presidente, yun yung tinatawag na General Appropriations Act. Yeah. That's why, emphasize natin, importante yung produkto or Bicameral Conference Committee report because that reconciles. Correct. So ang issue ngayon, bakit napirmahan na may mga blanco, yung Bicameral Conference Committee report. Ang next issue, bakit nagkaroon ng figures sa GAA? Kasi blanco yung in-approve na Bicam eh. Kita naman natin. Kita natin sa Bicameral Conference Committee report that there are 13 pages with 28 blank items. Then yung blank items na yun, magtataka ka, pagdating sa GAA, walang blank items. Wherein, yun naman ang na-agree nila, di ba? Na-agree na version. So, question, who filled in those blanks? Correct. Yun ang tanong. Kasi the legislative bill or legislative process stops in the ratification of the Bicam report. So, after the Bicam report, tapos na yung trabaho ng legislation. Pupunta na yon sa presidente for signature. Correct. So, whoever did that may have or could have usurped the power of Congress because only Congress is authorized to appropriate funds. Correct. Correct. Thank you very much, Congressman Sid, for clarifying that. I think very important na maintindihan ng taong bayan yung kung bakit ba mahalaga itong Bicam. Kasi nga, as you've explained it, Congressman Sid, from the House to the Senate, magkaiba yung magiging version kasi both chambers nagsagawa ng committee hearing, right? So sa Bicam, aayusin para magtugma at mag-agree ang lahat. In your years of experience, Kong Sid, as you've mentioned, this is the first time you've been chair sa Operations Committee and sa time mo dyan sa Congress, sa Bicam report, kompleto talaga ang lahat ng item at data. Kompleto yan because yan yung magiging basis ng legislation eh. Correct. You cannot have a legislation that has blanks. Correct. And the basis is the Bicameral Conference Committee report. In my 15 years in Congress, wala akong na-encounter pa na blank items except ngayon lang, itong sa 2025 GAA. Correct. And that Naiintindihan mo na, Senator Ping. Yung mga ganyan dapat yung banat. Kagaya nitong kay Congressman Ungab. is exactly why we are raising this question. Bakit may blanco sa bicameral report? As you've said, this is the first time and very important kasi kung blanco yun doon, and I think marami nga nagsasabi na these are just fabricated, trying to sow intrigue and controversy. But the truth of the matter is, Kong Sid, hindi lang naman ikaw yung nagsabi, actually, from last week, na may blanco nga. Even some lawmakers now are coming out and saying na may nakita nga sila na bicameral report
na may blanco nga, and even news media outlets are already reporting that. And I think that's a valid question to raise, no? Na bakit nga ba may blanco? And that's the start of all this discussion. And right now we are also lucky, no, that we are joined by of the former Secretary of the Department of Budget Management. I think there's wala nang ibang mas credible pa na pwedeng sumama sa usapin na to, Kong Sid, no, to also get his thoughts on this matter. Attorney Wendell, you've heard sides of the discussions on this particular issue. What is your take on this, sir? Being, you know, being the main guy before who also looks into the budget of the government. May I comment there? Tama naman na yung sabi nila, yung basis is the General Appropriations Bill. Yun ang pipirmahan, magiging GAA. But ang tinatanong natin, yung BICAM report, which is the product of the conference, the result of the conference to reconcile. Kasi may output nga yung House, may output ang Senate. Correct. Yung Bicameral Conference Committee report, yun ang basis ng enrolled bill. Paano ka magkaroon ng enrolled bill na may blanco naman? So yun ang tinatanong. So please do not deflect the issue. We are not spreading false information here. Kasi congressman ako, pinadalhan ako ng email, meron ako na-receive na copy na Bicameral Conference Committee report. At hindi lang ako, may mga lumabas na nagsabi na nakakuha sila ng mga kopya ng Bicameral Conference Committee report. That's true. So, yes, tama yun. Yung GAB ang magiging GAA. Ang tinatanong namin, ang basis para gawin yung enrolled bill ng GAA is the Bicameral Conference Committee report. May blanco yung Bicameral Conference Committee report. Okay? So, that's what makes things questionable. Paano na-filled up at paano nalagyan ng figures yung GAA. Blanco yung Bicam report mo eh. So ano you cannot disregard or you can never belittle the Bicameral Conference Committee report. Kasi yung katulad nung comment ng isang USEC dito. Another interesting thing, we have a undersecretary, no? This is public naman, ito sa Facebook. She commented that to further clarify, the BICAM report is not the bill, and we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they do not intend to alter or amend. Ma'am, please review your basic budgeting knowledge because never ka makakita ng ngayon lang ito nangyari na mayroong Bicameral Conference Committee report na blanco because pipirmahan yan ng members. Second, it will be ratified by the plenary ng both houses. So you cannot present a blank Bicameral Conference Committee report. So please do not belittle the Bicameral Conference Committee report because that is the reconciled agreement, that is the reconciled figures of what the two houses has conferred with. At saka pinirmahan yan, inaprubahan yan ng BICAM nominated by the plenary. At the same time, i-ratify yan. So, you never can belittle the Bicameral Conference Committee report. Ang nangyari ngayon, questionable, highly questionable kung bakit may blanco nga yung BICAM report. Thank you, Kong Sid. Attorney Wendell, gusto lang din sana natin maintindihan ba, ang department, the DBM, in the entire process of creating the budget for the government, ano po ba talaga ang mandato ng DBM at kailan kayo papasok sa proseso, sir? Para maintindihan din po namin. Kaya yan tinawag na Department of Budget and Management. No? Yung unang aspeto dyan, yung sa gagawa ng budget proposal, no? Yung National Expenditure Program, DBM talaga yan.
Ngayon, pag ang enrolled bill naging batas na at napirma na ng Pangulo, papasok naman yung aspeto ng management. No? Kasi kami yung nagmamanage ng budget. How it's going to be implemented based on the approved General Appropriations Act. So kami nag-release ng pondo, pinoprogram namin yan. No? Subalit sa aspeto ng paggawa naman ng batas, except for the budget hearing proper of the various departments and agencies. Pagka po dumaan na sa proseso ng legislatura yan, kanila po talaga yan. Wala pong involvement ang DBM yan. Unless ipatawag sila at any given time. But otherwise, it's really just a pure legislative act. Kaya nga, siguro yung pagkabasa ko rin na sinasabi na dahil sa maraming detalye, it has become the practice of the BICAM. Ano bang posisyon niya? Ano bang involvement niya dyan na masabi niya yan? Na yan, ang Kongreso lang ang talagang dapat magsalita patungkol dyan kung bakit nagkaroon ng blanco. At tama naman siya na pagdating sa General Appropriations Act, wala naman talagang blanco doon. Kasi kompleto na yun eh. Pero, kung balikan natin kung paano nag-evolve yung General Appropriations Act, doon lumalabas yung issue. At ito nga, nandun sa Bicameral Conference Committee report. Na yun ang gusto nating malaman ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yung naka-involve dyan eh. At ang atin lang ay maipaliwanag lang ng Kongreso kung paano nangyari na nagkaroon ng ganyang klaseng sitwasyon at pinirmahan naman ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang report na nakita naman nila na ang daming blanco. No? So, it behooves upon the members of the BICAM Committee, of the Bicameral Conference Committee, to explain. No? Dahil sa kanila nakasentro ang usapin ngayon. And I think in the coming days, no, because ito nga, it's been a week now and people are still talking about this topic. People are still asking and seeking answers regarding the questions that we've raised. Consid, Attorney Wendell, what do you think? What is the next step from here, Consid? What do we intend to do? The President last week, former President Rodrigo Duterte mentioned about you taking this into the Supreme Court or ano po ba ang magiging next step nyo nito, Consid? Yes, after the long discussions at wala na tayong magawa kasi aprobado na yung budget saka pirmado na nung presidente. So the next step, and that's the only step we can go to the Supreme Court. Go to the Supreme Court and challenge the validity and the constitutionality of the budget. And perhaps high time for us to kaya nga i-present natin ito sa taong bayan for them to discuss also because it's our taxpayers' money. Every day, nagbabayad na ng VAT. Bawat kilos natin, pagsakay natin ng sasakyan, pagbuhos ng gasolina, pagbili ng asukal, punta ka sa grocery, punta ka sa restaurant, kada kilos mo, magbabayad ka ng VAT. So, it behooves upon us to know. It is our right to know kung ano ba talaga nangyari. You know, since time immemorial, the truth will out as it always will. Lalabas talaga. Lalabas ang katotohanan. Kita naman sa Bicameral Conference Committee report na blanco. So, maybe one next move is to go to the Supreme Court and really file the necessary petition to request the court to declare the GAA
because we will present, of course, the facts na unang-una, balikan natin yung first na issue na lumabas, Yan. yung constitutionality ng buong budget because the Constitution is very clear. Alam na alam ni Sec. Wendell ito na dapat the highest budget is the education sector. Doon ka mag-allocate ng highest budget. Now, babalikan natin yung budget when presented last July 29 to the House of Representatives. Meron tayong BESF, merong isang page doon na nakasulat kung ano ang education sector. Ang total, 799 million pesos is the biggest allocation. Sinabi rin during the kung babasahin mo yung President's message, nakasulat doon, the number one expenditure in terms of appropriation, the highest will go to the education sector, 799 billion. So, nag-match, no? Nagtali. Number 2 is the DPWH, 700 billion. So, nakasulat din sa President message. At sa BESF, yung number 2 yung DPWH na budget. Okay, sa sinabi ko na kanina, yung proseso, first reading, second reading sa lower house, first reading, second reading sa upper house. Yung resulta ng dalawa, i-reconcile mo through Bicameral Conference Committee. Yung output ng Bicameral Conference Committee is clear na binawasan nila ng 31 billion yung 799 billion ng education sector. At dinagdagan ng 288 billion yung DPWH. So 1.1 trillion ng DPWH, overtaken talaga. Kahit idagdag mo pa yung mga dinagdag nila, which I think nag-invento na yun. Kasi nandoon sa BESF, at saka nandoon sa President's message yung pag-submit, sinabi na doon na yung totals na doon na. So, dapat yung plus minus mo doon na sa BICAM. At saka yung dinagdag nila na convergence projects, DPWH talaga yan. Alam ni Wendell yan. Yung hindi lang convergence projects, yung dinagdag nila yung salary differential. Siyempre, mas malaki yung salary differential for the teachers kasi malaki yung teaching force compared to the DPWH employees. However, since time immemorial, pagpasok ko pa sa Kongreso, nandyan yan sa MPBF. MPBF talaga yan. Paano mo ipasok sa education sector, idagdagan. So, kahit anong engineering pa or re-engineering yung gagawin mo, mataas na talaga itong 2025. Mas mataas ang public works budget, which makes it unconstitutional. So, that will be raised also. Ang malaking question, bakit binawasan yung o tinanggal yung budget ng PhilHealth? The health advocates, health sector, maraming doctors are questioning bakit tinanggal yung 74 billion doon. The 74 billion there is intended for the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Kasi yung iba naman, yung direct, ay meron naman silang nagbabayad sila ng premium, deduction yun sa salaries. Yung indirect beneficiaries, binabayaran natin yun, galing yan sa syntax law. Yung sinasabi ni Sec. Wendell na may mga automatic appropriations, meron tayong tinatawag na earmark funds. Because the syntax law says the increment of 103, Republic Act 10351, yung 80% yan will go to universal healthcare. Universal healthcare, that will be the insurance coverage of the indirect beneficiaries. More or less, ang figures na kita ko that time was, there were 25 million indirect beneficiaries. Yun yung mga senior citizens, mga 4-piece beneficiaries, yung mga PWDs. So, saan ngayon kukuha ng pambayad ng premium nila for PhilHealth? Saka, when you talk of economic development,
isama mo talaga yung health sector eh. Kailangan mo ng mga malulusog na Pilipino for us to develop. Second question, actually binawasan yung budget ng 4Ps. Binawasan nila ng 50 billion. Hindi mo ba alam na, or hindi nyo ba alam na yung 4Ps is a poverty reduction program of the government? May target tayo niyan na kung pwede, pagdating ng 2028, single digit na lang yung ating poverty rate. Between 8 to 9%. Paano mo na ma-reach yun? Kasi tinanggal mo na yung PhilHealth mo. Tinanggalan mo yung PhilHealth. Tinanggalan mo yung 4Ps. Yung 4Ps kasi, it's really was designed to address poverty. Kaya nga meron yung conditional cash transfer. May obligasyon yung magkatanggap. Papaaralin yung mga anak. Pupunta ka sa health center. Then may PhilHealth coverage ka. Napakagaganda ko ng mga programang ninakawan nitong mga walang yang congressman na to. So always, kung pasalamatan ho muna at palakpakan natin itong si Congressman Isidro. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ho mamumulat ng kamalayan ng ating mga kababayan. Kung paano nga ba yung hocus-pocus na ginagawa ng mga tauhan ni Tamba dyan sa House of Representatives. Maraming salamat. Palakpakan ho natin itong si Congressman Isidro. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas.